Alyssa Valdez magre-retiro na sa volleyball? Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and click the notification bell. May mga balibalita sa ngayon na pagkatapos milaro niya sa Las Pilipinas sa EVC Cup at pagkatapos ngayong conference ay magre-retiro na sa Phenom sa volleyball. Sa dami na niyang napatunayan at sa edad niya ngayon, sa happy love life niya, ayon sa ibang netizen, panahon na raw para pagtuon ng pansin ni Phenom ang magkaroon ng sariling pamilya at anak. Di may pagkailang mayaman talaga si Alyssa at mas lalo pang binibless dahil sa kabaitan nito sa kanyang kapwa. Isang mabuting ehemplo sa mga kabataan, lalo na sa mga atletang Pinoy. Napaka down to earth kahit na ang layo na narating sa buhay. Pero kung magkakatotoo man ang mga usap-usapan pagre-retiro niya, ay panigurado makikita para natin siya sa PBL. Di man isang maglalaro, kundi isang coach na. Subalit ayaw naman sa ibang fans, mas gustuhin pa nilang makita si Alyssa maglaro. Dahil kung pagbabatayan lang ang magalaw nito noong EVC Cup, ay plakado pa rin mga hampas ng bola at lipad nito. Kaya naman, mas nais pa rin nilang makita ang maglaro ang nag-iisang Alyssa Valdez. Sa kabilang dako naman, puring-puri rin si Lore Bernardo sa kanyang mga galaw sa court noong unang laban nila this conference. Marami ang napahanga sa lefty spiker ng Creamline na halos pinuhat niya ang buong team para makamit ang unang panalo nila. Dahil dyan, inaabangan na rin siya sa mga susunod na laban ng Call Smashers. Naging maganda rin ang unang umpisa ng game ng High Racers versus Farm Fresh. Sa unang set of players ng Foxys ay andon sina Molina, ang dating membro ng Chocomocho na si Royce Tubino, kasama rin sina Romero, Minises, Tubo at General. Sa tower naman ay kinabibilangan din nila Alvarez, Deloria, Coronel, Baliton, Puntillas at ang liberong si Barbon. Unang nakakuha ng 2 puntos ang Galleries mula sa service error ni Romero at Minises. Patuloy na pumumunto si Julia Coronel mula sa kanyang mga heavy serve at naiwanan nga ang Foxy sa score na 7-0. Nakabangon na unti-unti ang orange shirt mula sa kay Tricia Tubo, pero di na nasundan ang mga puntos nila. Napatawag bigla ng substitution si Coach Koji, pero hindi ito naging sapat para mahabol nila ang High Racers. Patuloy ang magandang laro na ipinakita ng Galleries at umariba pa rin sa score na 11-2. Tumawag ulit ang timeout ang Farm Fresh, pero sa layo na ng lamang ng Galleries, pinahirapan na silang habulin at sinuwelyuhan na nga ni Julia ang set 1. Sa set 2 ay dikita na naging laban. Present sa court ang dating setter ng Capital One, si Irish Tolinada. Naging maganda yung pasa ng bola, pero mahirap pa rin sila sa depensa. Kaya naman, nasayang ang lamang nila at nahabol pa rin sila ng tower. Nagtie sila sa 24 at dahil sa error serve ni Asis ay lumaki ang posibilidad na makuha ng Farm Fresh ang set 2 at tuloy-tuloy na nga pinadlakan ni Mylene Paat ang pangalawang set. Pero di papayag ang Racers na di makabawi at nagsipag at nakuha nila ang set 3. Naging dikitan ulit sa set 4 at patuloy pa rin ang paghahabol ng Foxys, pero sa isang palo ni Ibon ay nagka-match point ang tower. Pero di nila naripinsahan ang palo ni Sis Molina, kaya kabado na baka muling maulit ang nangyari sa set 2. Sa isang attack mula sa middle blocker na si Minises ay nagpatay sa 24, pero nakabawi si Ibon ng Galleries at sila na ngayon na nakakuha ng match point. Isang attack mula kay Baliton ang nagtatapos sa set 4. Panalo ang Galleries High Racers.